So ito nga pala yung visor ng ating Honda Click 125. So may kasama na siyang side mirror, set na siya at meron na siyang abang na bakal para may kabit dito sa ating ulo ng ating Honda Click. So sa video nito pag-uusapan natin yung advantage at disadvantage ng pagkakaroon ng visor ng ating Honda Click. So, ayan, sa mga manonood natin, siguro naman may idea na kayo kung ano yung tinatawag na visor natin. Sa kahit anong uri ng motor, merong available na aftermarket na visor. Nagdedepende yan sa laki, merong malaki, maliit, tapos merong transparent, merong all black, merong carbon. So, iba-iba rin yung variation ng ating mga visor. So, ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga advantage ng pagkakaroon ng visor na ito sa ating motor. Pero una, tukuyin muna natin kung ano ba yung nagagawa or para saan nga ba itong visor ng ating motor. So, kung hindi nyo nalalaman, basically kasi ang visor natin ay nakalagay dito. Ang basic purpose ng ating visor is para sa aerodynamics. So, kung makikita nyo, di lang siya for aesthetic purpose. May ginagawa rin siya about sa hangin. Aerodynamics nga kung tawagin. So, nagdedepende yung nagagawa nitong changes sa aerodynamics. Depende sa shape, depende sa laki. So, the more na mas malaki ang inyong visor, the more na mas malaki ang kanyang nagagawa sa aerodynamics or sa hangin na sumasalubong sa inyo. Kumbaga, yung visor po natin, ito yung pangsalag ng hangin. Pangsalag ng hangin, minsan, nagdi-distribute ng hangin kung saan ibabato yung hangin sa part nyo na rider. So, kung minsan, ayan, kung makikita nyo, basic knowledge lang, kung tatama dito yung hangin, syempre ibabato niya to pakalat dito. So ganun yung ginagawa. So the more na malaki yung ating visor, the more na ikakalat niya or the more na magkakaroon ng protection yung rider. So di ba kung makikita nyo yung merong malalaking visor ngayon is yung ADV NMAX. May available aftermarket sila na halos ganito kalaki. Halos nasakop na yung medyo taas. So yun yung pinaka mas may sa aerodynamics, mas nasasalag niya yung hangin at sa ganung paraan hindi tatama ng direkta sa rider yung hangin. So yun yung ginagawa ng ating visor para sa aerodynamics. So ayun, ganun pa man, ayun din, naka-design din naman yung pinakaharapan ng ating motor for aerodynamics. Kung makikita nyo, di ba? Pag ganyan siya. So, kung flat yung ating motor, pangit yung aerodynamics niya. Kaya naka-design yung ating motor for aerodynamic purposes din. Kaso nga, minsan, nakukulangan tayo sa aerodynamics na ibinibigay niya. Kumbaga, parang pangit yung hangin or pangit yung bato ng hangin na napupunta sa rider. Kaya minsan bumibili tayo ng mga aftermarket na visor, which is kadalasang nilalagay nga dito sa bandang part na to kasi yan yung part na sasalo at mag-aano sa rider, magbabato sa rider ng hangin. So kaya dito banda lagi yung ating mga visor. So ayun, punta na tayo sa advantage ng ating pagkakaroon ng visor. So, dun pa lang sa definition na sinabi ko kanina, advantage na yon na meron siyang aerodynamics effect. So, kaya niyang ibahin yung direction ng hangin dahil sa hugis niya. So, yun. Unang advantage, aerodynamics, guys. Nagbabari lang yan sa laki kung gaano kaganda yung magiging aerodynamics na ibibigay ng ating visor. So, pangalawang advantage ng ating visor ay ito, depende na rin sa rider. Kasi kung makikita nyo, ito yung itsura ng ating motor, ng ating Honda Click, kapag wala siyang visor. So, ito naman yung itsura niya.
Ayan. So ito naman yung itsura niya kapag may visor. Nasa approach na natin kung naging mas maganda ba siya or mas okay na may visor. So ayan, pero para sa akin personally mas gumanda siya dahil parang nagkaroon siya ng another design sa bandang harapan. So nag-emboss yung ano niya, bandang uluhan. So yun, advantage for aesthetic purpose na rin. Pangatlong advantage is yung side mirror niya. So kung yung binili yung visor is may kasama ng side mirror, kumbaga 2-in-1 yung ganitong visor kasi mag-offset ng konti yung inyong side mirror. Kasi itong dating lalagyan ng side mirror, ang pesto ng side mirror nyo ay dito siya banda. So naka-align siya banda dito. Pero kung gumamit kayo ng visor with side mirror, ang magiging posisyon ng inyong mga side mirror ay mag-offset ng konti. So ayan, kung makikita nyo, imbis na dito yung naging stand ng inyong side mirror, bumaba siya dito. Bumaba siya dito banda at nag-offset. So ayan, hindi na siya masyadong malapit sa ulo nyo. So ayun, minsan kasi nahihirapan tayo, 'di ba, na nandito yung side mirror at medyo malapit siya sa ulo. So kung dati sa stock version nandito yung side mirror, medyo bumaba siya. Para sa akin mas ano siya, mas naging visible yung mga nasa likod ko simula noong ito na yung ginagamit kong side mirror, yung nasa visor, kaysa nung sa stock version na medyo malapit sa akin sa ulo. So medyo nahihirapan akong humagilap ng mga nasa gilid. So yun yung pangatlong purpose ng ating visor, advantage purpose. So side mirror positioning. Pang-apat na advantage is ito, minimal lang naman pero isama na natin sa advantage, is yung capacity kung saan pwede ka maglagay ng sticker. So ito, dahil visor siya, may clear space siya sa harap, pwede natin siyang lagyan ng sticker dito na hindi nadadamay yung stock nating motor. So imbis na dito natin ididikit yung sticker, kung gusto man natin maglagay ng sticker, ilalagay na natin dito yung sticker natin, kung ano mang sticker yung gusto nyo. So ang kasi dyan, kapag yung sticker dinikit na, is magkakaroon ng marka kapag tinanggal. So good thing kung hindi mo siya ilalagay sa stock fairings natin. So ayun, may mga nakikita rin kasi ako na sa mga visor nilalagay yung mga brands nila kung may gusto man silang i-promote, mga ganun-ganon. So ayun, pang-apat is parang capacity para makapaglagay ng sticker dito. So yun yung pang-apat na advantage natin. So after natin sa advantage, syempre may disadvantage din yung pagkakaroon ng ating visor. Pero ito minimal lang naman, syempre kailangan rin natin gumastos. Unang disadvantage is medyo pricey lang siya. Hindi naman sa sobrang mahal, pero syempre dahil aftermarket siya, kailangan natin gumastos at maglalabas tayo ng pera. So ayun, parang additional gastos. So dahil dahil set na to, itong visor natin, nagre-range siya ng nasa 1,000 to 1,500. So set na yon kasi kasama na rin pati yung bakal natin, pati yung side mirror at yung visor. So ayun, unang disadvantage, syempre gastos yan. Pangalawang disadvantage nito guys is yung maintenance. So hindi naman sobrang laking maintenance ang kailangan nito, minimal maintenance lang. Dahil kung malalaman nyo, may bakal itong part na to. So dahil kanina rin nirepaint ko to ng black kasi medyo kalawangin na. So ayun, pero yung pagma-maintain sa kanya hindi naman yung halos linggo-linggo, buwan-buwan. Umabot naman siya ng mga kalahating taon bago i-repaint itong part na to. So ito bakal kasi to guys. Yun, dahil yan matibay yan. Yun yung ikakasa natin dito sa lalagyan ng side mirror. Pangalawang disadvantage, minimal maintenance lang.
So, ayan, tapos na tayo sa advantage at disadvantage ng ating visor. Ikabit na natin siya dito sa ating motor. So, eto na yung itsura ng ating Honda Click kapag nakalagay na yung kanyang visor. So, kung makikita nyo, dagdag angas siya, dagdag aerodynamics. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa video nito at may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Usapang visor. Bye-bye.